Sa iba pang maiinit na balita, iginiit ni Pangulong Aquino na walang naganap na panggigipit kay Senador Ramon Bong Revilla Jr. para pumabor sa impeachment laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Niliwanag ng Pangulo na ang nangyari kay Corona ay base sa mga ebidensya laban sa dating punong maestrado ng Korte Suprema, taliwas sa mga naging pahayag ni Revilla. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Nanindigan si Pangulo Aquino na walang panggigipit kay Senador Bong Revilla para bumoto ng pabor sa impeachment case na inihain laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Sa pakikipag-usap nito sa media, sinabi ng Pangulo na nais lamang nitong masiguro ang kumpirmadong report na may pressure sa mga senator judges. Kitang Pangulo, hindi dapat nakokompromiso ang kaso laban kay Corona dahil sa paggigipit ng ilang grupo. Well, normal. Parang pababayaan mo na lang sana. Pero napakaraming mga reports na confirm na may mga sectors na ang bigat ng pressure na ine-exert dito sa mga senador para i-decide yung kaso, hindi sa merito ng kaso. No? Parang dami sinasabi na i-exonerate nyo si Corona at ito mapapala nyo. So, tama ba naman na hindi, yung bang tatabi nila ko habang lahat itong mga sektor na to talagang nananakot, nagpe-pressure, kung ano-anong ginagawa doon sa mga senador. Palagay ko naman natural lang na itanong ko sa kanila, confirm ko, at maparamdam mo naman din sa kanila na meron rin mga ibang, kung gagawin nila yung tama, handa sumuporta sa kanila. Paki-responsible ko naman, kung pababaya ako na lang, yun ang pe-pressure sa kanila lahat, na hindi naman tutugunan. Yung parang wala namang, yung parang, ano ba tawag doon, pang-counter dito sa pressure na ginagawa. Matagal rin niya sila nagkasama sa Senado ni Revilla kaya nagkaroon na rin ng pagtutulungan. Nauna nang nilinaw ng Malacanang na walang arbor na hiningi ang Pangulo sa Senador. Nagsama rin naman kami sa Senado. Okay? Nagtulong kami doon sa kanyang panukalang batas sa pagbababa ng amusement tax. Para naipasa. Natalagay sa committee ko, naipasa yung batas na yan. In-interpolate siya ni Senator Jinggoy. At natawag akong support staff ni Senator Revilla dahil tinutulungan ko sa sumagot nung dinidefend itong panukalang batas na to. Yung, sabihin na lang natin, sige, share ko na rin sa inyo. Medyo matagal na, parati kasi pag nakikita kami, sinasabi niya sa akin, kalimutan ko yung lumipas, dahil never naman kami nagkasama talaga sa isang grouping, di ba? At asahan ko yung kanyang suporta sa hinaharap. At ito parating niya sinasabi sa akin mula nung naging Pangulo ako. Tapos dumating sa isang punto na parang hindi ko nadadama yung kanyang suporta sa lahat ng ating mga panukala. At itinanong sa kanya kung dapat ko pang hintayin yung hinaharap, no? Yung support in the future na pinapangako niya. And he didn't respond. No? This was an exchange of text messages quite a while back. And after that, wala na rin kaming masyadong contact. Parang if at all, from their camp, ang nagte-text sa akin, especially during the last elections and prior to the election day, si Congresswoman Lani Mercado. Bukod kasi kay Revilla, ilan din sa mga senador ang Pangulo. Pero ito'y upang tiyakin na maibabase ang desisyon sa merito ng ebidensya laban kay Corona. Naging bukas si Pangulo Aquino sa publiko sa manay nakitang anomalya sa dating punong mahistrado. Yeah, all of these people were being subjected to tremendous pressure. Yung holding it in the wrong venue will not lead to an exchange of ideas, no? But rather, it will be, ang dami ng issues na papasok sa bakit kayo nag-uusap, etc., etc. That will further add to the pressures. That will make them, what I was trying to do was basically ensure that they decide the case on the merits of the case rather than any other outside factor. Nabanggit din ni Revilla na si DILG Secretary Mar Rojas ang nagdala sa kanya sa bahay pangarap. Pero paliwanag ng Pangulo, mas diplomatiko at mas nakakausap ni Rojas ang ilan sa mga ito. Yung dynamics na nasa Senado kami, mas, paano mo sasabihin? Mas diplomatic si Secretary Rojas. Mas nakakausap niya itong mga, never ko nakapartido, never ko nakasama sa kung naman alyansa, mas matagal rin niya nakahalubilo sa Senado. So, kuminsan, baka mas madali na siya kausapin rather than akong kausapin. Dahil baka mas mahaba pinagdaanan lang, baka mas vibe sila. No? At kaysa sa akin. So, yung Secretary Rojas facilitated parang a more convivial atmosphere rather than sa akin na automatic parang formal.
Nauna na ipinahayag ng Malacanang na ang pangunahing isyu pa rin dito ay ang pananagutan ni Revilla sa usapin na umano'y maling paggamit ng PDAF. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.